Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas sa kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahundusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang siya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya at sinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ng mga sugat nito, tinalian, sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang napakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang talinhaga tungkol sa mabuting Samaritano ay isang makapangyarihang pagtuturo ni Jesus na matatagpuan sa Lucas chapter 10 verse 25 to 37 sa kwentong ito. May isang eskriba na nagtatanong kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus na mahalaga ang pag-ibig sa Diyos at kapwa. Sa Ebanghelyo ay atin nakita ang isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Ito hinarang ng tulisan, binugbog, kinuha ang mga gamit at iniwang halos patay na. Dumaan ang isang paring Hudyo, nang makita siya, ay lumihis at nag-iba ng daan. Ganon din ang ginawa ng isang Levita. Ngunit may isang Samaritano na nagdaan, nang makita ang isang nakahandusay na biktima, siya ay naawa. Agad nitong binuhusan ng langis at alak ang mga sugat ng lalaki at binindahan. Isinakay ito sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan upang magamot doon. Ang Samaritano ay kilala bilang mga taong madalas na may malitan sa mga Hudyo. At siya ang tumulong sa lalaki. Ang talinghagi ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa kapwa ay hindi limitado sa mga kaibigan o kamag-anak lamang, kundi pati na rin sa mga taong hindi natin kilala o hindi natin gusto. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang mahalagang aspeto ng isang mabuting tao at pagmamahal sa Diyos. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat nakabatay sa lihiyon, lahi o estado sa buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, turuan mo kaming magmahal katulad ng pagmamahal mo sa amin. Ikaw ang aming huwaran na sa kabila ng paulit-ulit na paggawa namin ng kasalanan, ay patuloy niyo pa din kaming minahal. Patuloy niyo kaming pinatawad sa aming mga kasalanan. Loobin mo din na matularan namin ang pag-ibig ng isang Samaritano na handang tumulong ng walang tinitignang estado sa buhay, kahit ibang relihiyon at lahi. Ipanawan niyo sa amin ang tunay na pagmamahal sa kapwa, pagmamahal na handang ialay ang buhay alang-alang sa isang kapatid at kapwa. Katulad ng iyong ginawa upang matubos ang lahat ng aming pagkakasala. Amen.